Welcome to Kwentong Buhay G. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, mahika, at kababalaghan. Kung mahilig ka sa mga kwentong nakakakilabot at puno ng emosyon, siguradong magugustuhan mo ito. Handa ka na bang sumilip sa mundo ng mahiwagang kapangyarihan at mapanganib na pag-ibig? Tara, samahan mo ako sa paglalakbay. Bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang videos na ito, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Magsisimula na ang kwento. Ang tatlong mangkukulam. Sa isang malayong bayan na napapalibutan ng matatayog na puno at ulap ng misteryo, naninirahan ang tatlong magkakapatid na mangkukulam, si Matilda, si Lucinda, at si Elara. Kilala sila sa buong nayon bilang mga makapangyarihang nilalang na hindi maaaring galitin. Sinasabing kaya nilang paluhurin ang bagyo, paglaruan ng apoy, at magpalutang ng mga anino sa dilim. Ngunit sa kabila ng kanilang kapangyarihan, may lihim silang hindi kayang kontrolin, ang pusong marunong umibig. Si Elara, ang bunsong kapatid, ay naiba sa dalawa. Sa halip na gumamit ng mahika upang manakot o gumanti, mas pinipili niyang tulungan ang mga taong nangangailangan. Dahil dito, madalas siyang pagalitan ni Matilda at Lucinda, na naniniwalang dapat nilang panatilihing malakas at malupit ang kanilang lahi. Isang araw, habang naglalakad si Elara sa kabubatan, nakita niya si Damian, isang mambubukid na masipag at may mabuting puso. Hindi nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa tuwing nagtatagpo sila, tila nawawala ang takot ni Elara sa kanyang sariling kapalaran. Ngunit nang malaman ito ni Matilda at Lucinda, nag-apoy ang kanilang galit. Isang hamak na mortal. Sisirain mo ang ating lahi dahil sa kanya, sigaw ni Matilda habang pinakikislap ang kanyang mga mata. Isa siyang kahinaan, Elara. Hindi natin pwedeng hayaan na ibaba mo ang ating dangal, dagdag ni Lucinda. Dahil sa kanilang matinding pagtutol, nagsimula silang gumawa ng paraan upang paghiwalayin ang dalawa. Una, isinumpa nila si Damian na magdusa sa bangungot gabi-gabi upang matakot siyang makipagkita kay Elara. Nang hindi ito umubra, ginamit nila ang kanilang mahika upang lituhin si Damian, pinakita sa kanya ang mga ilusyon ng isang Elarang nagtataksil at lumalapit sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi natinag ang pagmamahal ni Damian kay Elara. Sa huli, pinili ni Elara ang pag-ibig. Nilabanan niya ang sariling dugo, iniwan ang kanyang mga kapatid, at tinanggap ang kapalarang maging isang mortal kapalit ng buhay na malaya kasama si Damian. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagpapalaya sa kanyang sarili, dahil may huling sumpa ang kanyang mga kapatid na maaaring bumalik anumang oras. Sa dilim ng gabi, habang nakayakap si Elara kay Damian, isang malamig na bulong ang lumibot sa hangin. Hindi ka kailanman makakataka sa amin.